Ng umaga po. Morning. Praise the Lord. Tayo lahat ay magsitayo para sa pagbabasa ng kasulatan ngayong umaga. Ang ating teksto ay mula sa aklat ng Hebrews chapter 11, 13 to 16. Hebrews chapter 11, 13 to 16. Sundan po ninyo, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were looking for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Ito na po ang ika-17 mensahe natin dito sa aklat ng Hebreo at ika-5 dito sa chapter 11. Napasimulan na natin pag-usapan ang tungkol sa buhay ni Abraham, ang tinatawag na ama ng pananampalataya. Nawa po ay huwag niyong kalimutan ang mga aral na natanggap ninyo tungkol sa buhay ng mga una na binanggit katulad ni Abel, ni Enoch, ni Noe, at ngayon nga ay ang ating ama sa pananampalataya. Ang tanong ko ay, alam ba ninyo kung paano natin siya naging ama sa pananampalataya? O paano siya naging ama ng pananampalataya? Sapagkat hindi lamang na tayo na mga mananampalataya sa ngayon, ang mga anak ni Abraham, mamaya ipapakita ko sa inyo ang katotohanan tungkol dyan, kundi ang una sa lahat ay sa mga Hudyo. Mga kapatid, tingnan niyo ang katotohanan na nung tawagin ng Diyos si Abraham, ang pangako sa kanya ay 2 bansa. And I will make you into a great nation, and all nations will be blessed through you. Yung nation ay yung Israel, a promise from his seed, yung kanyang tinatawag na biological children o physical children, and that is the Israel. At pagkatapos yung all nations will be blessed through you, ay mga anak niya sa pamamagitan ng spiritual. At yan ang mga mananampalataya o kaya ay mga bahagi ng iglesia sa New Covenant. Sa aklat ng Genesis chapter 18 verse 19, bilang pasisimula natin, ganito ang sinabi rito. Genesis 18:19. Sabi niya, for I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Diyan po ay makikita natin ang isang bagay na katulad ng nasabi ko sa nakaraan, na si Abraham ay may nakita ang Diyos sa kanya. Nakita ng Diyos na siya ay masunurin, at nakita niya na gusto niyang pasunurin ang kanyang tahanan sa Diyos. At ito ang dahilan, sabi ko nga, na nakita ng Diyos na napakaganda ng pamumuhay ni Abraham para sa kanya, sapagkat he is going to teach his children to obey God. So, hindi lamang sa pinili siya, and then God will do everything. It will be Abraham who will teach his descendants to obey the Lord. And he indeed is the father of faith, full of obedience. Punong-puno ng pagsunod sa Diyos. Nakita natin ang kanyang pagsunod na talagang very sacrificial ito. Nung tawagin siya, wala siyang reklamo at iniwan ang mga bagay na mahalaga alang-alang sa pagtawag ng Diyos sa kanya. Pangalawa na nais ko ipakita sa inyo, nabasa ko sa nakaraan sa inyo ang Romans 4:16, na tayo ay anak ni Abraham dahil sa pananampalataya. Pero nais kong basahin ngayon ang sinabi ng Galatia 3:26 hanggang sa 29. Sinabi rito, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith.
For all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Jesus Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Diyan ay makikita natin kung paano tayo napabilang sa katawagang mga anak ni Abraham. Sapagkat tayo ay sumampalataya kay Kristo at yung pananampalataya yon, kung titingnan niyo sa sinasabi niya rito, ay kalakip pang pagpapabautismo sapagkat doon tayo nililinis. At sinasabi ko yan sapagkat makikita nyo na ang daming mananampalataya na hindi binibigyan ng importansya ang pagpapabautismo, na para bagang wala itong malaking kahulugan o bilang dito sa pagiging na kay Kristo at pagiging anak ni Abraham sa atin. Now, makikita nyo na hindi lamang tayo ang itinuturing na anak ni Abraham. Lahat ng mananampalataya, babae, lalaki, Hudyo, wala na yung division ng pagiging Hudyo at Hentil kay Kristo. Lahat ay pare-pareho na. At diyan ay makikita natin na tayo nga ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Now, sabi niya rito, if you belong to Christ, meaning, if we belong to Christ, yung totoo, kasi ang daming umaangkin na sila ay kay Kristo, pero hindi po ito nakikita sa kanilang mga buhay. At tandaan ninyo, when we say we belong to Christ, dito ay pumapasok yung pagiging alipin natin sa Kanya. Siya ang Panginoon natin. Say amen. Amen. Alam niyo, nung tawagin ng Diyos si Abraham, ang pinakamahirap para sa kanya ay yung humakbang para sundin ang Diyos. Makinig kayo rito sapagkat nakikita ko na ang pinakamahirap sa pagtawag ng Diyos sa atin para sumunod ay yung first step, yung launching natin. Yung unang hakbang, ang pinakamahirap para sundin natin ang Panginoon. Bakit maraming Kristiyano hindi nakakasunod sa kanilang pagtawag ng Diyos sa kanila? Bakit ang daming Kristiyano ay hindi makahakbang para ibigay ang kanilang nararapat ibigay sa Diyos? And I see this truth, mga kapatid, na ang pinakamahirap talaga ay yung hakbangan mo ang iyong pagkatawag. Alam niyo, pag nagawa niyo yan, hindi na problema yung mga susunod. And I remember when I know that God is calling me to ministry. Ang una, ganito mga kapatid, kinausap ako ng aking pastor during that time. Bagamat sa puso ko ay meron akong hesitation, ay sumunod ako. So ang ginawa ng aming pastor during that time, ay pumunta kami doon sa prospect niya na lugar. Meron na pala silang nakita na lugar. Pupunta kami roon para ipakita sa akin. So nakarating kami doon, tinignan ko yung lugar, okay naman siya. At nag-usap sila na sabi ng pastor ay babalik kami bukas para bayaran yung aming down at ang aming unang buwan ng renta. Pero sa puso ko ay ayaw ko talaga doon. Meron akong nasa puso. And that is to go to our province. Pero hindi ko sinabi sa pastor ko yun. At kinabukasan, nung kami pupunta roon para bayaran yung upa, ay nagsabi yung may-ari na hindi na itutuloy. And I was very glad, pero hindi ko pinakita sa kanila. Well, ang nasa isip nila ay maghahanap ng ibang lugar. Doon ako nagsabi na sabi ko, pastor, ang totoo, natutuwa ako dahil hindi natuloy sapagkat meron akong nasa puso ko. At ang nasa puso ko ay babalik ako doon sa amin, doon ako magpasimula na mag-put up ng church. Siya man ay tuwang-tuwa rin at pinayagan po ako. Nakita niyo mga kapatid, that is the launching. And until today, after 35 years, ay nandirito pa rin ako. The hardest para sa marami is launching. When it is supposed to be a joy for them, dapat ay masaya tayo na eto na, tayo ay hakbang na sa ating pananampalataya at maglilingkod na tayo sa Diyos. Nakita ko dyan si Eliseo, na nung siya ay tawagin ng Diyos at isugo sa kanya si Elias, walang ginawa si Elias kundi ihagis lang sa kanya ang kanyang balabal at nagmadali na si Eliseo. Naiwan ang lahat
At ang ginawa niya nga ay kinatay niya ang kanyang mga pares-pares na baka na sa unang hari, Kabanata 11 itong kinukwento ko sa inyo. Ibig sabihin ay no turning back. From that day on, at makita niyo naman ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Eliseo, nakakahigit siya sa mga ginawa ng Diyos na mga himala sa buhay ni Elias. Though he was not raptured like Elijah, siya naman ay maraming ibang bagay na ginawa ang Diyos sa pamamagitan niya. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na if we are claiming to be children of Abraham, kailangan maging masunurin tayo. Amen. Amen. Alam niyo ba sa chapter 8 ng John, na yung mga Hudyo ay nag-claim na mga anak sila ni Abraham. At sabi ang Panginoon sa Abraham, kung kayo ngay mga anak ni Abraham, isin sana ang ginagawa niyo ay katulad din ng ginawa ni Abraham. Pero kayo, ay nais niyo akong patayin. Nakikita ko doon sa pagnanais patayin ng mga Hudyo na gusto lang nilang pigilan ang Panginoon sa kanyang ministeryo. Ano ang punto ko diyan? Ang punto ko diyan ay maaaring parang pinapatay natin si Kristo kung ang kanyang ipinut up na ministeryo sa mundong ito ay hindi nagkakaroon ng continuity, ng tuloy-tuloy dahil sa mga Kristiyano na ayaw sundin ang kanilang mga conviction. Can you say amen? Amen. Dapat kung meron kayong nakikita at conviction ng banal na Espiritu, ay kailangan hakbarin ninyo ang inyong pananampalataya. Otherwise, tatanda kayo na walang mangyayari sa buhay niyo. At ipinapakita ko sa inyo na never na nineglect ng Panginoon ang aking mga pangangailangan sa ministeryo dahil siya ay tapat na Diyos sa kanyang mga salita. So, are you an obedient child of Abraham? Yun ang katanungan sa atin. Mga kapatid, unang nais kong makita natin dito sa ating binasa kanina, kung titignan ninyo ang kabuuan ng binasa natin, ay makikita nyo na ang sinasabi ng author sa kanila is that they must have to focus, or those ancients of faith are focused on eternity and they never look back. So yan ang pinakatema natin dito. Never look back, focus on eternal inheritance. Never look back, focus on our eternal inheritance. Ganito ang sabi ng verse 13. Meron akong 4 na bagay na ibibigay sa inyo, mga kapatid. Pero nais ko muna ipakita ito sa inyo. All these people. At ang tanong diyan ay, sino itong mga taong ito? Hindi sila yung mga tao na galing kay Adan hanggang dito kay Abraham. They are not. Because there are a lot of people na walang pananampalataya sa Diyos. At katulad nga doon sa sinabi ko sa inyo sa nakaraan, na 10 henerasyon na ito mula kay Adan, 3 lang ang rekomendado ng Diyos. Because a lot of professing believers do not really have faith. Wala talaga silang pananampalataya. Alam ba ninyo na ang sarap magsalita tungkol sa pananampalataya? We tend to recommend ourselves pagdating sa bagay na yan. But the truth is that without an action, mga kapatid, o kaya doon sa hakbang, kilos na sang-ayon sa nais ng Diyos, you can never claim faith. Yan ang pananampalataya ni Abraham. So, diyan ay makikita natin na itong mga sinasabi niya na all these people ay mga may pananampalataya. Hindi rin lahat na mga galing kay Abel, kay Enoch, kay Noe, sapagkat wala pang distinction ang kanilang mga bansa. Sa panahon lang ni Abraham na meron ng mga bansa. By the way, mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, na sa tingin ko, itong si Abraham ay nakita niya si Noe. Dahil mahaba pa ang kanyang buhay. 850 years, 350 years after the flood. At nakikita ko na mula sa baha hanggang sa Tore ng Babel, nung guluhin ng Diyos ang kanilang mga salita, I think that is only more than 100 years. Ibig sabihin, si Abraham ay nabuhay pa ng nasa 200 years pagkatapos nun. And so, ang punto ko dyan, mga kapatid, ay nakita ni Abraham si Noe.
sad to say nga na during that time ay depressed si Noah, and possibly ay isa sa mga umaalo sa kanya ay si Abraham. Pero isang bagay din sa panahon na yan, sila ay nagkawatak-watak dahil sa kanilang mga salita. Alam ba ninyo yan? Dahil dumami na ang salita, ginulo ng Diyos ang kanilang mga salita. So, sino man itong mga, all these people na sabi niya, ay sigurado na may mga pananampalataya. Bakit ko sinasabi ito? Because I want you to see na kung wala kang pananampalataya, hanggang ngayon ka lang. It will not extend your life. At tandaan niyo, pag sinabi ko ang bagay na yan, na pag may pananampalataya, it should be accompanied by action. Faith without action is dead. Malinaw po yun sa Biblia. Now, puntahan natin ang verse 13b. Sabi niya, all these people were still living by faith when they died. Sabihin natin, they died. They died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on the earth. Ang nakikita ko dyan, they have faith directed and focused to eternity. Amen. They have faith directed and focused to eternity. Ibig sabihin mga kapatid, itong mga tao na binabanggit dito at sinasabi, prioridad nila ang pangwalang hanggan. Can you say amen? Amen. Alam niyo, dapat sa bagay na yan, nakakahigit tayo dahil mas malapit na yung panahon natin kaysa sa mga ito. Ang mga ito, they were ancient. Even in the days of the apostles, mga ancients na sila. Di lalo na sa atin because kung titingnan nyo, ay meron ng karagdagang 2,000 years. And itong mga taong ito, ay although they live for 1,000 years apart, doon sa pagdating ng Panginoon, the coming of Christ, ay yun ang tinitingnan nila. Sa atin, kung titingnan natin yung mga pangako, parang nandiyan na sa malapit sa ating mga ilong. Say amen. Amen. Kaya tayo napakalapit na. Alam nyo, mga kapatid, ang problema natin, maaaring sasabihin natin, well, I'm looking at the promises of God for me. Pero, makikita yan kung ano ang prioridad mo sa buhay. Tingnan nyo, daming Kristiyano. Hindi may prioridad ng Diyos. Nabubuhay sa kanilang sariling kagustuhan. Sabi niya rito, they were still living by faith when they died. Nanatili ang kanilang pananampalataya hanggang sa sila'y mamatay. Pag ikaw ay mamatay na may pananampalataya, mga kapatid, you will be very willing na pumanaw sa mundong ito. Sasabihin mo sa Panginoon, I commit my spirit to you. That is the way Jesus was very willing to die. At malala ko, sabi ni Pablo, well, mas gugustuhin ko na umalis na sa katawang lupang ito para makasama ang Panginoon. Pero alang-alang sa inyo ay nais kong manahan pa ang kaunting panahon. They are very willing, or they were very willing to die. At ganito itong mga taong ito, na noong sila ay mamatay, they were very willing because they were living by faith. Mga kapatid, tingnan niyo ito. Kung ikaw ay talagang nabubuhay sa pananampalataya at alam mong mamamatay ka naman talaga, ang ibig sabihin ay, pag tayo ay dinatnan ng mga buhay pa, ay papalitan yung ating mga katawan ng katawang hindi nabubulok. Yun ang hope natin. Pero kung tayo mamamatay, it should be that we live and die in faith. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. I-check natin yung inyong mga buhay. Kung kayo ay nabubuhay sa pananampalataya, you are avoiding the pleasures of the flesh. You are avoiding the pleasures of the flesh. Can you say amen? Amen. Ingatan niyo ang inyong mga sarili sa kagustuhan ng laman. Yung mga comfort natin sa mundong ito ay hihimukin tayo niya na tumalikod sa Diyos. Nais ko sabihin sa mga kabataan, ito yung panahon natin na talagang ang diablo ay grabe kumilos, katulad ng sinabi ko kanina. Talagang magpapasasaan kayo ng diablo pag kayo ay nabubuhay sa laman.
Now, sasabihin ko pa sa inyo, kasi hindi kayo born again. Because every born again believer ay pinapatay ng Diyos ang kanilang lumang tao. Romans 6:6. Pinapatay ng Diyos yan para tayo makapabuhay para sa Kanya. Tingnan nyo ang halaga ng bautismo. Sabi niya sa 6:3 and 4 ng Romans, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Now, makinig kayo. Nung tayo ay nabautismohan sa tamang bautismo, namatay tayo na kasama ni Kristo at inilibing pa tayo. Para tayo ay muling buhayin na kasama ni Kristo sa bagong buhay. Amen? Amen. Kaya tingnan niyo yung ating seminar. Talagang hinihimok ang mga attendees na magpabautismo. Ilan kaya nagpabautismo? Pwede mo bang malaman? Sister Pito ang nagpabautismo. Kasi hindi mo sinasabi. Dahil kung sila ay magpapabautismo, sabi ko, ang daming t-shirt dito, ang daming short dito, kung panloob, meron din. Pero tinitignan ko, sino ba talaga yung insistent? Meron din walang dalang bihisan. Pero nagsabi, Pastor, meron palang bautismohan? May bautismo pala ngayon? Sabi ko, meron. Hindi ko sinasabi. And then sabi niya, Pastor, magpapabautismo ako. Sabi ko, oo. Pero wala akong dalang, maghanap ako ng bibilhan ng panloob. Sabi ko, hindi. Meron diyan. So, sa madaling salita ay, siya'y nabautismohan. Sabi nga ng mga taga-Batangas pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Amen. Salamat sa lima. Amen. Alam nyo, yung bautismo na ipinapakita ko sa inyo, na yung bautismo natin, sumampalataya tayo, 1963. Pagkatapos ay nagpabautismo ka, 1985. Hindi, meron ba kayo nakitang sanggol na ipinanganak ngayon ay bibihisan pa sa pag-edad 8 na? Ano amoy nun? Ang born again experience ay hinahalin tulad sa sanggol na ano ang ginagawa sa batang iniluwal? Di ba? Tinatapit, pinuputulan ng pusod, hinuhugasan, o kaya ay pinapaliguan, pagkatapos ay dinadamit at ilalagay sa dibdib ng nanay. Yun ang larawan ng born again. Kaya nga sabi ng Panginoon, flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to Spirit. At kung titignan niyo ba, sa Ezekiel 16 verse 4, ay nagagalit ng Panginoon sa mga Israelita dahil hindi normal ang kanilang panganakan. Now, punta tayo rito sa sinasabi rito. Tingnan nyo, when you are living by faith, marami kang tatanggihan sa mundong ito. Marami. Amen kayo. Amen. Ang daming Kristiyano ngayon, maging nagsasabing born again. Makinig kayo rito mga kapatid, makinig kayo. Ang matinding kasinungalingan ng diablo sa ating kapanahunan na kapag may namatay, ay sasabihin natin, he is now with his Creator. Ginagawa yan ng lahat ng relihiyon. Kasama na niya ngayon si Lord. Amen? Amen. Ganyan sila. Marami akong inatinan na paglilibing. Sasabihin nung nagsesermon, hindi ko na sasabihin kung anong relihiyon dahil pare-pareho yan. Sasabihin nila, pagkasama nila, ang ating kapatid ay kasama na ngayon ni Lord. Yung kapatid na yon, babaero, sugaro, lasengko, kung ano-ano mga kababalaghang ginagawa. Sasabihin mo, kasama na ngayon ni Lord. Ano ibig sabihin nun? Number 1, hinahatulan mo na yung tao ay napunta sa langit. Ano ka, Diyos? Kaya ako hindi ko sinasabi yan. Hindi ko sasabihin, kasama na kayo ngayon ni Lord, bahala si Lord doon, hindi ko alam ang tagong buhay ninyo. Kung anong mga sikreto nyo. Pag namatay kayo, sana nga ay makasama kayo ni Lord. Pero hindi ko sasabihin na He is now with the Lord. May He be with our God today. Nawa nga,
Pag namatay kayo ay makakasama niyo ang Panginoon. I had the hope. Katulad ni Pablo, sinabi niya doon sa dalawang babae na dati kasama niya, si Euodia at Syntyche. Sabi niya, ang dalawang ito'y nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit sinabi ni Pablo yon? Samantalang nag-aaway yung dalawang babae. Alam ba ninyo yun? Sa aklat ng Filipos, mga kapatid, sapagkat nakita ni Pablo na nung sila'y nagpasimula, nakasama sila, na talagang masisigasig sila. Kaya lang, wala na si Pablo, nag-aaway na yung dalawa. Kaya sabi ng apostol, pagkasunduin niya naman itong dalawang ito. Diba? Alam niyo ang pinakamatinding kasinungalingan ng diablo ngayon? Sasabihin na lang, ang ating kapatid ay nandoon na sa piling ng ating ama. So, napayapa na yung mga namatayan. Pagkatapos ay sasabihin pa, "Soar high, brother." Di ba? Nakakabasa kayo nun? Lilipad pa ng matayog. Kasama na si Lord. Sasabihin pa, "No more pain." Kung napunta sa impyerno yon. Rest in peace. Lahat ng mga ito, mga kapatid, ay kung titignan ninyo, ito ay mga pampayapa sa mga namatayan, pero delikado yan. Sinasabi yan ng mga tao na mababa ang standard at hindi alam na ang Diyos lang ang tagahatol sa mga namatay. Tapos kalauna sasabihin pa, "Happy birthday in heaven." Oh my God! Sigurado ka bang nasa langit yan? Kaya ang daming Kristiyano ngayon hindi na nagpupursige sa tamang goal. Ano yung goal ng Kristyanismo? To become like Jesus Christ. Amen. To be holy. Amen. To be used for God. Wala na yung mga ganon. Sasabihin na lang, "For me to live is Christ and to die is gain." Nabuhay ka ba katulad ni Pablo? Na isasakripisyo na ang lahat alang-alang sa paglilingkod sa Diyos? Kaya niyang sabihin yun. Philippians 1:21, "For me to live is Christ and to die is gain." Dahil nabuhay talaga siya sa Panginoon. Tayo, napakadelikado ng kasinungalingan ito sapagkat ang daming Kristiyano hindi na nagpupursige ng tama ng pagiging katulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, pag namatay kayo, sasabihin ko lang, nawala ay makasama niya na ang Panginoon. Huwag niyo naman akong balikan. Pastor, ano yung sinabi mo kanina? Alam ko, hindi ikaw yan. Sapagkat sabi ng Biblia, "It is appointed unto man to die once and then immediately the judgment." Alam ko, demonyo yan, kundi si Satanas. Kaya ano ang the best para makahanda tayo? Mamuhay na kayo ngayon. This is the chance that God is giving us. Amen. To be with Him in eternity. Ngayon, pag nire-neglect nyo yan, dahil akala nyo madali lang pumasok sa langit, kayo lang nagsasabi, pinapayapa lang natin ang ating mga sarili. Sinasabi ko nga alam niyo ba kung bakit tayo nilalang mula sa lamok? Sapagkat gusto ng Diyos na hindi tayo makapagmalaki katulad ng mga rebeldeng anghel. At alam ninyo ang sinasabi ko na tayo ipapalit sa mga rebeldeng anghel na yon kung tayo ay matino. Kaya Christ-likeness ang goal natin. Amen. At kung hindi ka totoong na born again, hindi ka magiging katulad ni Kristo. At kung ikaw ay walang curriculum towards your discipleship na tama, yung mga batas ni Kristo, hindi ka magiging katulad ni Kristo. Never, never, never. Kaya yung mga churches na nagpapakasaya lang ngayon, yan ang paborito ni Satanas. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, Satan wants people to enjoy now. Para mawala sila, mailigaw sila doon sa buhay na walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan kay Kristo? Pagsasakripisyo. Sabi na, "If anyone wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross, and follow me." Amen. Ngayon, ang bigat naman yan, Pastor. Bakit ako ba nagsabi niyan? Hindi ba si Kristo? Amen. "If anyone does not hate his father, mother, even his own life more than me, cannot be my follower." Mga kapatid, maniwala naman kayo sa sinasabi ng Diyos. Alam nyo, kung naniniwala lang tayo sa sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkatapos ng kamatayan, o kaya ay ang destinasyon ng mga namamatay ay ipinapakita ng Biblia, very clear. Very clear. Banggitin ko sa inyo ang mga ilan. Hindi ba ninyo alam, 1 Corinthians 6, 9, and 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos?
Huwag ninyo dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapit sa kapwa lalaki o babae, mga sugarol, mapaglasing, mapanlait, ang mga taong iyan walang bahagi sa kanila ng Diyos. Galatia 5:19 hanggang 21. Hayag ang mga gawa ng laman, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakampi-kampi, walang taros na pagsasaya, ang lahat ng mga ito ay walang bahagi sa kanila ng Diyos. Pero tayo, gumagawa tayo ng mga kasalanan ganon, at sasabihin natin, hindi, maibigin si God. Hindi, si Lord ay naunawaan ako. Naunawaan ka talaga. Sinabi na nga niya sa Biblia, malinaw. Pahayag 21:8. Ano sabi doon? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga takot sa katotohanan, mga taksil, nagtasasa sa pusuklan-suklan na kahalayan, mga mamamatay tao, mapakiapit, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mangkukulang, at lahat ng sinungaling, ang kanilang patunguhan ay lawan ng naglalagablab na asupre na pangalawang kamatayan. Ang linaw sa Biblia, pero tayo, dinadaya natin ang ating mga sarili. Maniwala kayo sa Biblia, mga kapatid, because that is the Word of God. If you believe in Christ, you must have to believe in the Word of God. Amen. Hindi yung naniniwala ka lang sa gusto mo. Ganyan ang mundong ito. Naniniwala sila sa gusto nila. Pag ayaw nila, tatanggihan nila. Ang nakakalungkot lang, mga preacher, na binibigyan ng pag-asa yung mga gumagawa ng kasalanan para hindi tumalikod sa kasalanan. Wala yung problema, mga tagapagturo talaga eh. Sa totoo lang, ang malaking problema sa ating kapanahunan, mga preacher, lalo na yung mga negosyante, puro pera. Puro pera ang bukong bibig. Para hindi nagsawa sa pera, pagkatapos, tinutulig sa yung mga korap sa gobyerno. Malala ko yung narinig ko na isang pastor, sabi niya, hanggat hindi natatanggal ang corruption sa mga nagsasabing Kristiyano, that is in spiritual, magiging corrupt din ang mga gobyerno. We reflect. Yung spiritual, i-reflect yan sa physical. Maniwala kayo. Lahat ng nangungulekta ng ikapo, hindi nagsasawa sa pera. Minsan nga, may 20% na eh. Opo. Ipagtatanggol ba yung ikapo daw ay hindi naman tinanggal ni Kristo? Hindi tatanggalin ni Kristo yun. Tinupad niya yun. Sapagkat sa kanyang mga batas ay hindi na yung ikapo. Mas mabigat nga dapat eh. Amen. Kaya lang, kung hindi mo naman kaya, hindi ka na mapipilitin ng Diyos, lalo na kung ayaw mo. Mga kapatid, sabi ba rito, they did not receive the things promised. Hindi nila natanggap ang mga pangako sa kanila. Namatay sila. Kung mamamatay tayo, kung hahanapin mo ngayon yung mga gusto mo, maililigaw ka niyan sa buhay na walang hanggan, maging maingat kayo. Kagabi ay sumingit ako doon sa meeting ng mga kababaihan dahil narinig ko sila, kunwari ay ayaw nilang yumaman pero gusto naman nila. Nagsasalita sila, kung payayamanin tayo ni Lord, sabi ko, kung kayo'y mayaman na naging Kristiyano, okay lang yan. Pero kung kayo Kristiyano na at naghahabol kayo ng kayamanan, pinagbabasa ko sa kanila yung mga talata na hindi ko ginamit sa video. Yung mga absent, laging absent. Tatanggalin ko na yan si Marina. Mga babaeng mga kababaihan yan. Sabi pa rito, admitting that we were foreigners and strangers on earth. Inaamin ba ninyo na tayo ay maglalakbay lang sa mundong ito? O taga rito talaga kayo? Isa sa mga nangyayari sa atin, pag tayo na born again, nagbabago na yung citizenship natin. Our citizenship is in heaven. Kadagdagan pa, nung ikaw ay nag-60, senior citizen, heavenly citizen, Filipino citizen. So, sabi ng Ephesians 2:19. O kaya, ibasahin ko na lang sa inyo itong sinabi ng 1 Peter 1:17. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your life as a foreigner here in reverent fear. 1 Peter 2:11.
Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Sabihin natin, pilgrims. Pilgrims. Ano ang pilgrims? Ang pilgrims ay parang passerby. Passers lang tayo. Abstain from fleshly lust which war against your soul. Punta tayo sa verse 14 and 15. Sabi niya, people who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Meaning, may iniwanang bansa ito mga ito. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito yung mga katulad ni Abel, ni Enoch, ni Noe. Wala pang bansa yung mga yon. Only Abraham have a country during that time. He came from Mesopotamia. Pero tingnan ito mga kapatid makikita natin na they were looking for a better country. Ang daming tao sa mundong ito, hindi nila maiwan-iwanan ng mundong ito para sa kanila. Ang ganda-ganda na ng mundo ito. Mga kapatid, tira-tira ito ng hatol ng Diyos. Sinira ito ng Diyos nung una dahil sa kasalanan ng tao. Alam ba ninyo na sabi ng Diyos, hindi ko nagugunawin muli ang mundo ito sa pamagitan ng tubig, kaya may bagong hari. Pero pagdating kay Pedro, sabi niya, ako'y naman susunugin ang kalangitan at mundo ito sa pamagitan ng apoy. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Sino gusto makasama? Sabi ng mga manlilin lang, mga sinungaling, aayusin daw ng Diyos ang mundong ito. Hindi. Ang daling makita niya sa Revelation chapter 21, aalisin ito sa harapan ng Diyos at maglalagay ang Diyos ng isang bagong langit at lupa. Excited pa ba kayo doon? Amen. Sabi niya, they are looking for a better country. Now, tingnan niyo mga kapatid. Itong mundo ito, pasira na ng pasira. Sabi ko nga, ang unang sisira sa mundong ito ay kasakiman ng tao. Sa gobyerno natin, grabe ang kasakiman. Sa mundong ito, nag-aagawan ng lupa, ang lalaki na ng lupa. Nauubos ang tao dahil sa digmaan, dahil sa kasakiman ng mga tao. Hindi sila nakontento. Kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman sa mga bagay-bagay sa mundong ito. We are being destroyed. Ang Diyos hindi nagkukulang. Pakakainin nga niya yung mga ibon. Tayo pa kaya? Amen. Thank you. Kapatid, mag-isa ka na lang. Yung iba, hindi na makapag-amen. Pero alam nyo, they were looking for a better country. Ito, hindi naman ito nakikita ng walang pananampalataya Because only by the spiritual eye that we can see the promise of God. Sabi nga ng Panginoon, no eye has seen, no ear has heard what God has promised to those who love Him. But the Spirit reveals this to them. Hanggat hindi nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso na meron talagang walang hanggang tahanan para sa mga pinili ng Diyos, hindi mo maniniwalaan. Kahit dilat ka, they were longing for a better, or they were looking for a better country. Sa susunod, sabi niya, they were longing for a better country. Basahin ko na lang ito sa inyo. Dahil umahaba na yung ating oras, sabi niya, sa verse 16, instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Ganito mga kapatid, para malaman din ninyo. Alam niyo ba, pag tayo kinuha ng Panginoon ngayon, pupunta muna tayo sa langit. Itutor tayo ng mga anghel. Sila yung mga taga ron kaya tinatawag silang heavenly host. Si Kristo lang ang hindi inasistihan dahil taga-langit yun Nung namatay ang Panginoon, hindi siya inassist ng mga anghel. Ina-assist lang siya nung naging tao siya. Pero nung siya muling nabuhay, naiwan na yung mga anghel. Huwag niyo ako i-assist. Naiwan kayo yan. Tutulungan mo yung Diyos. Ito yung mga hindi nakakaunawa sa sinasabi ko na nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, tao talaga yon. Kailangan niya ng banal na Espiritu, kailangan niya ng tulong ng mga anghel. But when He was risen from the dead, yung mga anghel naiwan na. Tingnan niyo yan sa aklat ng Gawa, Kabanata 1, talatang 7. Hindi na kailangan i-assist. Pero tayo, mga kapatid, tumingin kayo rito. Pagdating ng Panginoon, hindi yung bababa rito sa lupa. Doon lang siya sa mga ulap. In the air, sabi ng Biblia.
1 Thessalonians chapter 4. Isusugo na naman ng mga anghel para tipunin ang mga pinili. Pero, mauuna yung mga namatay na ibabangon, yung mga buhay ipapalitan ng katawang hindi nabubulok. Amen? Amen. Pero hindi tayo pupunta yun sa sarili natin. Hindi tayo pupunta ron sa sarili natin. Ia-assist tayo ng mga anghel kasi tagaroon sila. Pero pagdating ng araw, nagagawa ang Diyos ng bagong lupa, tayo naman ang maghaharing kasama ni Kristo. Kung qualified ka, kung nabubuhay ka para sa Panginoon. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. Alam niyo ito mga sinasabi ko sa inyo na sa Biblia. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 6:2, do you not know that you will judge the angels? We will reign with Christ. Yung mga anghel, hindi nila naranasan ang nagtagumpay sa kasalanan. Pag nagkasala ang mga anghel, tuloy-tuloy na yan sa hukay na walang hanggan. Tayo, kailangan magtagumpay tayo sa kasalanan. Binigyan na tayo ng tagumpay ni Kristo sa kanyang kamatayan. At nasa sa atin ang Espiritu na inaasahan na tayo magtagumpay sa kasalanan kasama ang kanyang mga salita. Amen. Hindi ka magtatagumpay sa kasalanan na wala kang Espiritu ng Diyos at wala kang salita ng Diyos. Amen. These are the three gifts of God, the Son, the Holy Spirit, and the Bible. Amen. Hindi alam ng marami yan. Inaangkin lang yung magaganda sa Biblia na gusto nila. Pero hindi nila ito nakikita dahil this is not revealed by anybody to anyone. Sabi ng Biblia, but this is revealed to those who love the Lord. Amen. Kaya lang, gagayahin na naman ito. Pag narinig na ito mga sinasabi ko, hanggang doon lang sila sa gaya-gaya. Mas mahirap nga yun. Pag ginagaya-gaya mo lang yung totoo, wala kang porsigido na gumawa ng tama, delikado. Ito sinabi niya rito sa 16, instead they were longing, sabihin natin, longing Longing. for a better country. Better ang nihahanda ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Amen? A heavenly one. Therefore, God is not ashamed to call them God, for He has prepared a city for them. Ang sarap naman nito. Mga kapatid, longing means para kang yung ang tagal mo sa ibang lugar na doon sa iyong probinsya, meron kang pagkain na gustong-gusto. Kaya kung maiisip mo yung pagkain na gustong-gusto mo, naglalaway ka. Ganon ang ibig sabihin ng they were longing for a better country. Wow! Alam mo, pag longing mo ang kaharian ng Diyos sa ngayon, bakit ka nagpupursigi sa mga bagay sa mundong ito? Na alam mong ito ay maaaring maging sagabal sa walang hanggan sa buhay mo. Yun ang sinasabi niya rito. At ang maganda rito, sabi ng Biblia, therefore God is not ashamed to be called their God. Hindi nahihiya ang Diyos na tawagin natin siyang Diyos. Si Kristo naman, sabi doon sa aklat ng Hebrews chapter 2, hindi siya nahihiya na tawagin tayong mga kapatid kung tayo ay may pananampalataya. At ano ang resulta? Sabi niya, God has prepared a city for them. Akala ko ba country, ngayon naging city. Mga kapatid, ganito yan. Una, tingnan niyo itong mga taong ito, they were in the days of our father Abraham. Ang layo, katulad ng sabi ko kanina. Ang layo pa. They were longing for a better country and they were longing for a city. Ano yun? Kasi doon sa bagong mundo na lalalangin ng Diyos, gagawin ng Diyos, ibababa ng Diyos yung kanyang holy city of Jerusalem. Basahin yung chapter 21 ng Revelation. Ibababa niya yung building doon. Nandun ang kanyang trono. Gaano kalaki yung building na yon? Alam niyo kung gaano kalaki yon? Mula Apari hanggang Pulo, babalik ka pa ng kalahati, ganun kahaba yung nandiyan ang sukat sa Biblia. Kaya hindi ko nga masabi kung gaano kalaki. Kwadrado yon. Kaya sabi ni Kristo, for I go there to prepare a place for you. Amen. Amen. Pangako yun ng Panginoon na isang siyudad ang inihanda niya para sa atin. A city. And that is the holy city of Jerusalem. Hindi yung kay Kibuloy.
Mga kapatid, pag pumunta kayo doon sa Davao, paglabas nyo sa airport, makikita nyo, sa bandang kanan, paglabas nyo sa airport, meron doong lugar na pinaputik ng pintura. Yun yung Jerusalem ni Kibuloy. Sayang, mukhang dadalhin na sa Amerika si Kibuloy sa kanyang pinaggagawa. Mga kapatid, bakit natin pinag-uusapan yan? Ang resulta nito, hindi tayo ikakahiya ng Panginoon. Did you say amen? Amen. Mga kapatid, hindi ito maliit na bagay. Katulad ng sabi ko sa inyo, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. Do you love the Lord? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, hinihingi namin ang iyong paglilinis sa amin sa anumang kakulangan namin. Naway patuloy niyo kaming makitaan ng makatotohanang puso sa pagpupursigi sa mga bagay na ito na inihanda niyo para sa mga tunay na may pananampalataya. Salamat po sa ipinakita niyo sa amin sa mga taong may totoong pananampalataya para makita namin ang kanilang focus, ang kanilang priority, ang kanilang desire, ang kanilang longing sa iyong inihanda para sa kanila. Bigyan niyo kami ng katulad ng kanilang mga puso. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.